Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. So magbibigay lang po tayo ng bagong updates tungkol po dito sa nagaganap po na kaguluhan dyan sa Middle East. Alam nyo po tila walang kapahi-pahinga ang militar ng Israel dahil pagkatapos po ng Iran, ito na naman po at mayroon na naman silang binombang bansa. At yan nga po ay ang Syria. Opo mga kababayan, dahil kahapon dumagundong ang capital city ng Syria na Damascus dahil po sa pambobomba ng Israel bandang alas 4 ng hapon oras po sa Syria. Ang balita nga po natin ay sunod-sunod na airstrike po ang ginawa ng Israel sa Syria. Ang Israel po kasi mga kababayan, para sa inyong kaalaman, yan po ay kaalyado ng mga Druze na nasa Syria. At marami ding mga Druze na nasa Israel na konektado sa mga nasa Syria. So binomba ng Israel yung kampo ng mga Syrian army sa Damascus. At inatake din po pati yung isang lugar na malapit po sa Ministry of Defense at sa Presidential Palace dyan sa Syria. At kung makikita po ninyo dito sa video, kahit po yung mga paisa-isang sasakyan na sinasakyan ng mga sundalong Syrians ay binomba din ng Israel. Pati po yung mga nakatigil na tangke ng Syrian army. At ang sabi pa ng Israel is painful blows have begun. Nagsimula na daw yung matitinding dagok na kung ako po ang inyong tatanungin, para bang declaration of war ito ng Israel laban sa Syria. Kasi alam nyo, kahit wala na si Assad dyan sa pwesto sa Syria, itinuturing pa rin po talagang kalaban ng Israel itong bansang Syria, mga kababayan. Banta or threat ang tingin ng Israel sa Syria. Ayan kung makikita po ninyo, nagdadagsaan po ang mga Israeli Druze sa border ng Golan Heights para pumasok sa Syria at tulungan yung mga kapatid nilang mga Druze na pinag-iinitan daw po ng Syrian government. Daan-daang tao po yan na tumatawid sa mga border fence para pumunta nga po sa Suwaida na doon po inaatake ng mga sundalong Syrians ang mga Druze. Actually is nanawagan na po ang Defense Minister ng Israel sa mga Druze na ito na bumalik na sa kanilang mga bahay at huwag nang pumunta sa Syria. Kasi kumbaga sila na ang bahala doon sa mga kalahi nila sa Syria, no? Pero parang wala po kasi silang balak na magpapigil. Nakikita nyo naman kung gaano ka-eager itong mga Druze ng Israel na tulungan yung kanilang mga kalahi na nasa Syria. Dagdag pa dyan ay marami pong mga sundalong Israeli na galing din sa lahi ng mga Druze at kahit sila ay gusto ding pumunta sa Syria para tumulong. I have especially a big family there that they suffer a lot there. They have been killed and it's hard for us to stand here not doing anything. Alam nyo, ito po ang hinahangaan ko sa mga Druze. Hindi nila hinahayaan na maargabyado yung kanilang mga kalahi. Kapag may naaargabyado, may resback talaga sila. Biruin nyo kahit malayo. Sumugod talaga yung mga Israeli Druze para tulungan yung mga kalahi nila sa Syria, no? Pero syempre, nangako din naman ng Israel na lalo pa daw nilang palalakasin yung kanilang puwersa para tulungan nga po ang mga Druze na nasa Syria. Unless i-withdraw ng Syrian government yung kanilang mga sundalo na umatake sa teritoryo ng mga Druze dyan sa bayan ng Suwaida. Ngayon, baka tanungin ninyo, ano bang pinag-aawayan ng mga Druze at ng mga Arabong ito o ng mga Bedouin? Kasi ang kaaway talaga ng mga Druze dito ay yung mga Bedouins. Dumating lang daw itong mga Syrian army para awatin itong dalawang grupo na nag-aaway, no? Well, very obvious naman po mga kababayan. Ang mga Druze po ay may sariling paniniwala, may sariling relihiyon na iba sa mga Muslim. And majority ng nasa Syria ay mga Muslim. At itong mga Bedouins, yan po ay isang primitibong tribo sa Syria na mostly ay mga miyembro ng Sunni Muslim. So, hindi tanggap ng mga Bedouins ang pagiging dominante ng ibang relihiyon sa kanilang lugar, gaya nga po ng mga Druze na nagdo-dominate sa bayan ng Suwaida.
So in short, doon po nagsimula ang gulo sa pagkakaiba ng relihiyon. Hindi tanggap ng mga Muslim Bedouins ang presensya ng mga Druze hindi lang sa Suwaida kundi sa buong Syria. Para po din sa inyong kaalaman, ito pong relihiyon ng mga Druze ay may pagka-esoteric kasi yan mga kababayan, may pagkakulto. Hindi siya katulad ng Judaismo at lalong malayong-malayo ito sa mga Muslim. Although historically, ang founder ng Druze religion ay isang Shia Muslim. At itinatag niya itong relihiyong ito noong 11th century sa Egypt. Kaya po itong mga Druze, although Arabo yung kanilang lahi, target pa rin sila ng mga Muslim kasi nga iba yung kanilang relihiyon. Pero ganun pa man, suportado po sila ng Israel dahil meron silang tinatawag na blood compact. May kasunduang panglahi ang Israel at ang mga Druze. At noon nga pong nakaraang linggo, July 11, batay sa report, ay meron daw pong isang grupo ng mga Bedouins na umatake sa isang Druze na merchant ng mga gulay. Kumbaga parang mangangalakal ng gulay na isang Druze. Inatake po siya ng isang grupo ng mga Bedouins. Ninakaw yung kanyang mga paninda at dinukot po siya at dinala sa isang liblib na bundok. At habang nakabilanggo nga po itong merchant na ito, kung ano-ano daw po yung pinaggagawa sa kanya at iniinsulto pa yung kanyang lahi na Druze. Kumbaga pinaranas ng mga Bedouins yung kanilang galit sa mga Druze using this certain merchant. Although hindi naman nila pinatay yung merchant, actually pinalaya nila yan kalaunan, pero critical po yung naging kondisyon nitong mga ngalakal na ito. Siguro tinorture siya, binugbog siya habang siya'y bihag ng mga Bedouins. So ang mga Druze, syempre, anong i-expect mo? Natural, nagalit sila. So kinabukasan, sila naman ang gumanti. Dinukot ng mga Druze yung ilang mga Bedouins at binabawi nga po yung mga ninakaw na properties ng merchant. So hanggang sa ganti-gantihan na lang sila, nangingidnap ang mga Bedouins ng mga Druze at yung mga Druze nangingidnap ng mga Bedouins. Kanya-kanya silang kidnapan. And then noong July 13, gumawa daw po ng checkpoint ang mga Bedouin fighters sa eastern part ng Suwaida. At doon po ay hinuli nila yung mga Druze fighters na dumadaan doon. At doon na nga po nag-umpisa yung gera ng mga Bedouins at ng mga Druze. Kumalat din po sa iba't ibang lugar sa southern Syria yung labanan ng dalawang tribong ito. At ngayon nga po, no, habang ginagawa namin itong report na ito, nasa ikatlong araw na po ng bakbakan ng mga Druze at Bedouins dyan sa Suwaida sa Syria. At umabot na rin po sa mahigit 350 katao ang patay dyan, kabilang na po ang 2 bata. So nung Martes po, nag-utos ang presidente ng Syria na si Ahmad al-Shara na papuntahin ang Syrian army sa lugar ng sagupaan para daw po patahimikin itong 2 grupong ito. Pero alam nyo, hindi pumayag ang Israel Hindi kumbinsido ang Israel na magdadala ng kapayapaan ng Syrian army doon dahil wala talaga silang katiwa-tiwala sa mga sundalong Syrians. At isa pa pong dahilan, ayaw din po ng Israel na makialam ang gobyerno ng Syria sa mga Druze. Kumbaga protektado ng Israel ang mga Druze kaya hindi sila pwedeng pakialaman ng kahit sinong gobyerno. May pananagutan kami na panatilihing demilitarized zone ang southwestern region ng Syria na malapit sa border ng Israel. Hindi namin hahayaan na bumalik ang dating sitwasyon na para bang may pangalawang Lebanon dyan. Obligasyon din namin protektahan ang mga Druze na nakatira dyan. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng matitinding operasyon. Sana lang ay hindi na namin ulitin ito at nakadepende ito sa pangunawa at ginawa at ang mga hindi ginawa sa Damascus. Pero syempre, pwede ba naman yun? Ang mga Druze ay nasa Syria. So, ang may jurisdiction sa kanila, naturalmente, yung presidente ng Syria, tama? Ang Israel, na palaging sumisira sa ating katatagan at nagtatanim ng hidwaan mula pa noong bumagsak ang dating rehimen, ay muli na namang nagtatangkang gawing lugar ng walang katapusang kaguluhan ang ating banal na lupain, na ang layunin ay hatiin ang ating pagkakaisa, at pahinain ang ating kakayahan na muling makabangon at manumbalik. Kami na mga anak ng lupaing ito, ang may mabisang kakayahan para pigilan ang bawat pagtatangka ng Israel na paghiwa-hiwalayan tayo. Ang Syria ay hindi isang lugar para sa sabwatan ng mga banyaga, o isang lugar para isagawa ang mga ambisyon ng iba,
kapalit ng dugo ng ating mga anak at kababaihan. Partikular na nananawagan ako sa ating mga kababayang Druze, na isang mahalagang bahagi sa pagbuo ng ating bansa. Ang Syria kailanman ay hindi magiging lugar ng pagkakawatak-watak, pagkakahati, at hidwaang pangrelihiyon. Pangunahin naming prioridad na ipagtanggol ang inyong karapatan at kalayaan. Mariin naming tinututulan ang anumang pagtatangkang hilahin kayo papunta sa isang dayuhang kapangyarihan, o maghasik ng pagkakabaha-bahagi sa ating hanay. Well, actually, gaya nga po ng binanggit ko sa inyo kanina, mayroon po kasing blood compact ang Israel at ang mga Druze. At ang mga Druze po ang nagsisilbing harang para hindi makalapit ang Syrian army sa border ng Israel. Kapag pumasok daw po kasi ang Syrian army sa Suwaida na nasa border po ng Israel, mapapalapit na po itong mga Syrian sa border ng Israel. At para sa Israel, malaking bantayon sa security nila. Kumbaga, gusto ng Israel na gawing demilitarized zone yung party na yan, kaya hindi pwedeng pumasok ang mga Syrian army dyan. At wala kahit katiting na tiwala ang Israel sa Syria. Ayaw nila na lalapit ang mga ito sa kanilang border. Kaya din siguro pinrotektahan ng Israel ang mga Druze dahil kumbaga yan po ang magsisilbing harang sa pagitan ng Syria at sa teritoryo ng Israel. Pero syempre, Israel lang ang may gusto nun. Israel lang ang may gusto na gawing demilitarized zone yung part na yan. Para sa Syria, kanila yung lugar na yan, kaya hindi pwedeng mangyari yung gusto ng Israel. Violation yan sa soberanya ng Syria dahil katumbas na rin daw yan ng pananakop ng Israel sa teritoryo ng Syria. Kumbaga sinasabi lang kunwari na tinutulungan yung mga Druze pero ang totoo sinasakop na nila yung lugar na yan. So nawawalan tuloy ng karapatan ang gobyerno ng Syria na patunayan yung kanyang sarili na siya ay may kakayahang patahimikin ang anumang gulo na nangyayari sa bansa nila. Sinakop na nga ng Israel yung Golan Heights na pag-aari ng Syria, ngayon naman daw itong Suwaida naman. Well, kung kakampihan na naman ng US ang Israel, malaki talaga ang possibility na in the near future, baka pati ang lugar na yan is mailipat na sa gobyerno ng Israel. Kung yun lang yung way para matigil yung gulo dyan at hindi na yan pakialaman ng Syrian government. Pero syempre, hindi lang naman ng Israel ang walang tiwala sa Syrian army, lalo na yung mga Druze. Wala silang katiwa-tiwala sa mga sundalong Syrians, sa mismong sundalo ng gobyerno nila. Kasi, karamihan ng mga Syrian army ay mga Muslim extremist. Kung matatandaan ninyo, si Al-Shara ay dating terorista. So, yung mga kakampi niya nung siya'y maging presidente, kinonvert niya ngayon into a national soldier or national army. So, lumalabas ngayon na yung mga sundalo ng Syria ay dating mga terorista. At ang balita pa, kung saan daw makarating itong mga sundalong ito, lagi na lang daw may napapabalitang massacre. Minamassacre nila yung hindi nila kapareho ng paniniwala o hindi kaalyado ng kanilang gobyerno tulad ng ginawa nila sa mga Alawites kung matatandaan ninyo, di ba? At bukod dyan, mayroon ding mga Bedouin gang na sumali rin sa Syrian army. So paano mo sasabihin na kapayapaan ang gagawin ng mga to, di ba? Sabi nga nung isang in-interview. So there's militias, Bedouin tribes that cross the neighborhoods after the general forces get into the homes searching for weapons. A lot of my friends' houses were looted, their cars were taken, they were humiliated, and people who would resist, they would just kill them instantly. So they only entered yesterday because before that, Syrian forces weren't allowed into Suwaida. Suwaida was in charge of its own security, and so when they were arriving, the scenes were quite unusual and striking for local residents there. There was a lot of fear, and they kept assuring people, we're here to maintain security. But what happened right after that was that there were reports of serious violations, and that triggered a lot of clashes afterwards because a local religious leader released a statement, and he called for armed action against the security forces, and then that's when Israel got involved again, and there were more Israeli strikes. Halimbawa ito mga kababayan, tingnan nyo to. Tingnan nyo yung ginagawa ng mga Bedouin sa mga Druze kahit matandang walang kalaban-laban. Pinaglalaroan, ipinapahiya,
inaahitan ng balbas yung matanda. Sa kultura kasi ng maraming mga bansa dyan sa Middle East, yung mahabang balbas ng matanda ay parang ano po yan karangalan nila yan That's a symbol of honor. Kaya nga mostly sa mga Bible stories, kung mapapansin ninyo, di ba, ang hahaba ng mga balbas. Karangalan kasi nila yan At yung ginagawa nila dito sa matandang ito, malaking kahihiyan yan para sa kanya. And take note, yan pong mga may hawak ng pang-ahit, sila po ay mga sundalong Sunni ng Syria. So tama yung hinala ng Israel na hindi kapayapaan ang dala ng Syrian army dyan, kundi para kampihan yung mga Muslim Bedouins na kalaban nitong mga Druze. At meron din pa nga daw pong isang insidente dyan na pinasok ng mga sundalong Syrians yung bahay ng isang pamilyang Druze at minasaker nga daw po yung isang buong pamilya, pati bata, damay. They entered to the home, they shoot all the home without any mercy from Radwan family. As well, they shoot the hospital, they arrest a lot of people, they insult dignity, and the situation is right now too complicated. Right now, people maybe they will start revenge again. At maliban po dyan mga kababayan, isa pa po sa mga rason kung bakit tutol ang mga Druze sa panghihimasok ng Syrian army, mayroon po kasing sariling sundalo ang mga Druze. At tutol sila sa patakaran ng gobyerno ni al-Shara na buwagin ang lahat ng mga armed group na hindi bahagi ng Syrian army. Ayaw ng mga Druze noon. Kaya hindi lang ang Israel ang tutol talaga na manghimasok ang Syrian army, kundi pati ang mga Druze mismo. Kalaban din ang turing nila sa mga sundalo ng kanilang bansa. Kaya nanghimasok na rin ang Israel sa eksena at binomba ang kampo ng mga Syrian army sa Damascus. At syempre, nakipaglaban din ang mga Druze sa mga sundalong Syrians nung dumating sila. At mayroon nga pong napaulat na 99 na kataong patay dyan sa sagupaan na naganap sa bayan ng Jarma. Actually, nakipag-usap naman daw po ang Israel sa Syria using back channels. Na ang sabi wag ninyong tangkaing pumasok sa Suwaida dahil nga mapapalapit kayo sa Israel. Pero ang Syrian government hindi nakinig. Siguro nga dahil bahagi pa rin ng bansa nila ang Suwaida, meron silang karapatan na pumasok doon, so tumuloy sila. Kaya ang Israel nagsimulang mambomba na po ng mga sundalong Syrians. Isa pa, hindi nila nakikitang pinoprotektahan ng Syrian army ang mga Druze. Kumbaga, nagiging bias ang Syrian government sa mga Druze, kaya ang Israel na mismo ang nagbigay ng proteksyon sa kanila. Pero ang nakakapagtaka po dito mga kababayan, napabalita po kasi na imbis na magpasalamat, parang sinabi pa ata ng isang religious leader ng mga Druze dyan sa Syria na hindi daw po nila kailangan ng tulong ng Israel. Eto, pakinggan ninyo mga kababayan. Malinaw rin ang aming posisyon tungkol sa bansang Israel. Palagi naming sinasabi na hindi namin kailangan ng sinuman para protektahan kami. Mula pa noong panahon ng aking ama na si Wahid al-Bales, sinabi na namin na ang Syria ang aming ina at walang ibang kapalit yan. Mamumuhay kami ng may dignidad sa lupaing ito o mamamatay kaming may dignidad sa ilalim nito. Hindi namin kailangan ng proteksyon mula sa dayuhan. Yan ang aming paninindigan mula pa nang magsimula ang revolusyon, hindi lang ngayon. May halong politika ang mga ganitong pakikialam para pagsamantalahan ang gulo sa South Syria. Tutol kami sa mga kilos ng mga dayuhan para paghiwa-hiwalayan ang Syria. Hindi namin kailangan ng kahit sino para protektahan kami. So yun po ang mahirap dyan. Tinulungan mo na ganyan pa yung sasabihin. Well, actually, hindi naman yan ang gusto ng lahat ng mga Druze. Hati din po kasi ang mga Druze tungkol sa pakikialam ng Israel. May hindi pabor na makialam ang Israel tulad nga nitong narinig natin, at meron din naman na gustong-gustong maging part sila ng bansang Israel kagaya nito. شو مصيرنا؟ نتغرب هنا شو مصيرنا يا اخوتي؟ نحن يا عم باسم اهالي حضر جميع خالف الجميع واللي مخالف هذا لا يقول مخالف هذا لا يقول نحن يا عمي اذا خيرت غير شرعي فعليك باختيار الشرع الأول وان كان هذا شرط يعني موجود احنا نطلب ضمن للجوال ولكن اقل بكثير من الشرط اللي جاي علينا، الشرط الثاني اللي جاي علينا، الشرط اللي جاي علينا ممكن ياخذوا نسواننا يا عمي، ممكن ياخذوا بناتنا، ممكن ياخذوا بيوتنا.
فنحن بدنا نحفظ مين اللي بيحفظ لنا كرامتنا، نحن معه. بشار الاسد سلم راح، شو بدنا نحن؟ ما عادش نمشي. فنحن اذا بيختار يعني اذا بيسمع حضرتنا للجميع، باسم اهالي حضر الكل، واللي عم يصور يصور، واللي عم يسجل يسجل، واللي عم يشمال. نحن بنطلب انضمامنا الى اهل الشغلان ونحفظ كرامتهم. So again, may Druze na ayaw pakialaman ng Israel, pero meron din namang gustong maging part mismo ng Israel. Kaya hati din po itong grupong ito, mga kababayan. Ngayon, dito po sa pagsalakay ng Israel sa Syria, viral po ngayon doon yung pag-alis ng isang Syrian newscaster sa camera nang patamaan ng Israel ang isang building na malapit dyan sa TV station. Kumbaga, naalala ninyo, parang nangyari din ito sa Iran no? So, ayan, naulit na naman nung nagpasabog yung Israel. Pinasabog nila yung mga buildings dyan sa Damascus. Itong newscaster na ito naalarma, umalis siya sa camera. Pero syempre, nakialam po ang Estados Unidos dito sa gulo ng Syria at Israel. At ang sabi nakikipag-usap na rin daw sila sa Israel na pababain ang tensyon. Ang sabi ng US, misunderstanding lang daw yung nangyari dyan. These are historic, long-time rivalries between different groups in the southwest of Syria, Bedouins, the Druze community, and it led to an unfortunate situation and a misunderstanding, it looks like, between the Israeli side and the Syrian side. So we've been engaged with them all morning long and all night long with both sides, and we think we're on our way towards a real de-escalation and then hopefully get back on track. So parang sinasabi ni Secretary Rubio dito na huwag kayong mag-alala. Meron lang silang hindi pagkakaunawaan. Hindi po ito bagong gera ng Israel laban sa ibang bansa. Parang ganun yung ibig sabihin niya. Kasi iniisip na nga ng media na baka may bagong gera na naman na kahaharapin ng Israel, So yun nga po, nanawagan po ang US sa Israel na ihinto ang pambobomba sa Damascus. At syempre, nanawagan din sila sa Syria na i-pull out na ng Syrian government yung kanilang mga sundalo dyan sa teritoryo ng mga Druze sa Suwaida. And finally, nung kinagabihan, idiniklara na din po ng pamahalaan ng Syria ang ceasefire dyan sa Suwaida. At inumpisahan na rin po ang pag-pull out ng mga sundalong Syrians dyan sa teritoryo ng mga Druze ilang oras matapos nga pong bombahin ng Israel ang kanilang capital city. Ito pong ceasefire na ito, mga kababayan, ay idiniklara po muna ng isang religious leader ng Druze kahit yung ibang mga kasama niya hindi pa po pabor sa tigil putukan. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, hati ang sentimento ng mga Druze. So, may isang religious leader na nagdeklara ng ceasefire. However, meron siyang mga kasamahan na mga religious leader din na ayaw pa ng ceasefire. In fact, maraming mga religious leaders na Druze ang nananawagan sa Israel na ipagpatuloy pa ang pambobomba at paigtingin pa yung military operations. Yun nga lang kasi syempre nagdesisyon na si Netanyahu na itigil na yung pambobomba sa Syria sa kahilingan na rin po ng Amerika. Kaya no choice talaga kundi itigil. Yan is kahit, alam nyo ba, may mga matataas na opisyal sa Israel ang nananawagan pa na i-assassinate na pati yung presidente ng Syria. Halimbawa po itong si Itamar Ben-Gvir, Minister of National Security ng Israel, nananawagan siya na itumba na yung presidente ng Syria ngayon. תמונות המחרידות, המזעזעות מסוריה, מוכיחות דבר אחד. פעם ג'יהאדיסט, תמיד ג'יהאדיסט. מי שרוצח, גוזר ספמים, משפיל, פוגע, אונס, לא צריך לנהל איתו קשרי משא ומתן, והדבר היחיד שצריך לעשות עם ג'ולני זה לחסל אותו. אני אוהב את הדרוזים במדינת ישראל, שולח להם חיבוק חם, ואומר אנחנו צריכים לחסל את ראש הנחש. So in short, sa pilitan pala itong ceasefire na ito. Ibig sabihin, posible pang sumabog ito uli, mga kababayan. Kasi hanggat may mga taong init na matuloy ang gera, mananatiling marupok po ang isang ceasefire. Well, baka isang araw maging magkaalyado na naman ang Syria at Iran para lang tapatan ng Israel, Wala na si Assad sa pwesto, pero kung hindi titigilan ng Israel ang Syria, posible talagang mag-join force ang Syria at Iran bandang huli para labanan ng Israel. Huwag naman sanang dumating sa punto na alukin ni Khamenei ng mga missiles ang Syria, po?
Lalo ngayon na kailangan ng Iran ng mga bagong kakampi, di ba? So sa pag-atras po ng mga Syrian army sa teritoryo ng mga Druze, nangako naman po itong Pangulo ng Syria na si Al-Shara na paiimbestigahan daw po yung mga sundalo na nag-violate ng human rights ng mga Druze at sisiguraduhin daw po niya na mananagot sila. Sabi nga dito sa balita, the Syrian presidency vowed to investigate the heinous acts in Sueda and to punish all those proven to be involved. Well, sana nga gawin niya yan, ano? Kasi kahit naman siya ang presidente, yung kanyang mga sundalo, mga dati niyang kasamahan ng mga jihadist, ng mga terorista, so posible na mahirapan siyang i-prosecute itong mga dati niyang kasamahan. So I think hanggang dito na lang po muna itong ating mga balita, ano? At pangako namin, natututukan din po namin itong gerang ito kung magiging matagumpay ba itong ceasefire o baka isang araw dumagundong na naman ang Syria sa mga missiles ng Israel. Well, abangan na lang natin, ano? And by the way, dito sa ginawa ng Israel, posibleng mapurnada pa yung pagsali ng Syria sa Abraham Accords. Nabanggit natin nung mga nakaraang episode na yung Abraham Accords ay isa sa mga pangunahing project ng US para pagbatiin ang Israel at ang mga bansang Muslim. Ang balita, malapit na daw pumirma ang Syria dyan dahil kay Donald Trump. Pero kung ganito naman kainit ang Israel, paano pa sasali Syria, di ba? So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood.